Marahil nagtataka ka kung paano napunta si Caribou sa Wano bilang bilanggo. Pagkatapos niyang makarecover sa pagkatalo niya kay Peckham's, si Caribou ay muling nagpakita para dumakip ng mermaids gamit ang kanyang swamp powers. Sa kasamaang palad, si Jimby ay dumating at tinalo si Caribou. Pagkatapos si Jimby ay naghahandang ibigay si Caribou sa mga Marines, sa kanilang daan, si Caribou kasama ang kanyang crew ay biglang lumitaw para iligtas si Caribou. Sumisid si Jimby sa dagat at iniwan sila doon, si Jimby ay nakarating sa G5 Marine Base, at iniwan si Caribou doon. Ang masasamang G5 Marines ay natagpuan siya at nagplano ng isang brutal na torture para kay Caribou. Sa sandaling bago nila sunugin si Caribou, ang kanyang crew ay dumating para iligtas siya. Sila ay nakipaglaban sa Marines at iniligtas ni Caribou ang kanyang kapatid mula sa Marines. Gayunpaman, nagdesisyon si Caribou na abandonahin ang kanyang crew sa kamay ng mga Marines. Pagkatapos isang bagyo ang sumira sa barko ni Caribou na pumuwil sa kanya para tumakas sa isang maliit na bangka. Si Caribou ay halos hindi makaligtas at nahimatay sa isang nagyayelong isla na puno ng bakal na kahoy at bato. Pagkatapos siya ay iniligtas ng matandang babae na nagngangalang Baboro na inalagaan siya sa kanyang bahay. Si Caribou ay umalis nang hindi nagpapaalam at sinubukang nakawin ang kanyang meat pie at alahas, pero nakakagulat na pinatawad siya ni Baboro, kahit na binigyan siya ng jacket at lunchbox bago ituro sa kanya ang daungan ng mga barko. Sa kanyang daan, nakatagpo niya ang mga sundalong may sandata. Pinagkamalan siya bilang isang tao na nagngangalang Commander Gaboro, biglang lumitaw si Baboro at itinaboy sila. Pagkatapos nito, si Caribou ay nagpapaalam kay Baboro at papunta sa daungan ng mga barko. Gayunpaman, nagdesisyon si Caribou na bumalik sa bayan at nakitang mas maraming sundalo ang naghahanap sa kanya sa harap ng isang gusali. Gamit ang kanyang kapangyarihan, siya ay matagumpay na nakapasok sa loob at nadiskubre na ito ay isang pagawaan ng mga armas. Siya ay bumalik sa labas at nakita ang mga sundalo at manggagawa na nagsisimula ng rebellion pagkatapos na maniwalang ang revolutionary commander na si Gaboro ay bumalik. Pagkatapos biglang dumating ang enforcer ni Kaido na si Scotch at inatake sila na pumuwersa kay Caribou para tumakas. Si Scotch at ang kanyang alagad ay sinunog ang buong bayan bilang halimbawa sa lahat ng sinumang sumubok na kalabanan sila. Si Caribou ay bumalik sa bahay ni Baboro at nakita niya itong walang malay sa sahig. Pinulot niya ang isang larawan na katabi ni Baboro at nalaman na si Gaboro ay ang kanyang namatay na apo. Si Baboro ay nagising at pinagkamalan niyang si Gaboro si Caribou, habang nagmamakaawa na siya ay tumakas. Biglang dumating si Scott sa bahay at inatake siya nito, pagkatapos sinubukan ni Baboro na labanan si Scotch ng nag-iisa para makatakas si Caribou. Sa daungan ng mga barko, nakita niya ang kanyang crew na naghihintay sa ninakaw nilang barko ng Marine. Mabilis na niyakap siya ni Caribou gaya ng palaging sinasabi ng kanilang namatay na lola na ang magkapatid ay dapat palaging magkasama. Samantala, dinakip ni Scotch si Baboro at handa nang tapusin ito, pero tumigil nung isang barko ng Marine ang dumaong sakay si Caribou at ang kanyang crew na nagpapanggap bilang reinforcement. Isang laban ang nangyari sa pagitan nila at nagawang matrap ni Caribou si Scotch at ang kanyang tauhan sa isang putik, nagawa din niyang mapalubog ang buong pagawaan ng armas. Habang sila ay nagdiriwang sa kanilang tagumpay, isang malaking dinosaur ang biglang dumating at tinalo si Caribou. Inihayag na ang dinosaur ay si X-Drake na isa sa tauhan ni Kaido, kinaladkat niya si Caribou patungo sa kanyang barko. Bago sila makaalis, binigyan ni Baboro si Caribou ng isang huling meat pie. Si Caribou ay nagpapaalam habang siya ay papalayo habang ang iba at si Baboro ay umiiyak. Pagkatapos binisita ni Baboro ang puntod ni Gaboro at inihayag na alam niyang si Caribou ay impostor na nagpagulat kay Caribou at sa kanyang crew.